Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat dyan at welcome back to my channel, Kadogsing. Ngayon guys ay bibisita tayo sa gustong mag-itikan at usapang itikan na din tayo guys kung ano yung mga dapat unang tingnan natin sa pagsisimula sa pag-iitikan. Then pupunta tayo sa isang nagsisimulang mag-itikan kasi nga maraming nangamatay sa kanyang mga seho at bibisitahin natin. Pero bago yan guys, kung gusto niyo mga ganitong video, please like, share, and subscribe to my channel at pakihit na rin yung notification bell sa gilid para lagi kang updated sa mga bagong uploads natin. Itikan. Kapag maririnig natin yung mga salitang yan guys ay maiisip talaga natin yung balot. Karamihan sa iba, hindi alam na ang balot ay galing sa bibi or sa itik. Isa po yung itlog ng itik, fertile egg. Pag sinabi natin fertile egg, ginagamitan po ng lalaking itik, then mag-mate sila para makaproduce ng fertile egg at pinaprocess para maging balot. Habang maraming kumakain ng balot, parami ding gustong mag-itikan. Ngayon guys, bibisita tayo sa gustong mag-itikan. Actually, nakapagsimula na silang magtayo ng building, meron na silang mga ducklings. So ngayon guys, bibisitahin natin yung itikan ni Sir Jimboy Rintusa ng New Corellia. So, andito tayo guys sa kanyang itikan. Oh, yan. Ayaw lang. Wala na lang ng 50 eh. Wala naman lang ng 50-50. Survey dito. Ayaw eh. Yung pwede magbalik, pwede ihap pa to day. Balik ka sa kagi, ragon. Ay, sa kagira. Ihap naman ito eh. Ano yung may nakaduhag ihap? Ito, nagpisa man ito. Bro, magbalik ka ng ulo ito. Ba't yun? May ganan yun eh. May ganan Ay eh. na? Dito. Diba, nadapinan niya. Ada. Baliktad ng ulo. Patay boy. Patay na. Patay ko diyan. Nagtulog na. Dagko nung inyo. Tik 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 tik. Wala boy. Dito ka. Kato dito, mga laski na to dito. Ito dito may walay ko ano. Laski ito. Dagko ko pa na dito. Patay ko diyan. Dua, lima rin. Kasaka na lagi na sila. Oo. Ang inom lang. Bumisita tayo dito ngayon guys kasi atin pong i-analyze kung ano yung mga posibleng dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga seho. Kapag ganito guys, tingnan natin yung history kung ano yung mga ginagawa natin bago may mga nangamatay. So yun nga, binilang daw nila yung mga ducklings bawat box kasi nga merong mga nakakatakas na itik at hindi nila alam kung saan galing yun na box. At bago lang din sila nilipat dito na naka per box na. Ang mga maraming nangamatay na mga ducklings ay ito yung box na wala masyadong gana sa pagkain at saka sa tubig. So sa tingin natin, yung mga posibleng dahilan ng pagkamatay ng mga ducklings ay ang stress dahil sa pagbibilang nila ulit. At saka yung iba hindi pa masyadong alam kung saan yung kanilang tubigan. So yan po yung nakikita nating posibleng dahilan. Nagpapainom naman daw sila ng anti-stress na vitamins pero yun late na. Meron ng mga nangalagas. At
nag-advise din tayo na maglagay ng temporary na tubigan sa kanilang flooring, yung mga ducklings na hindi pumupunta doon sa hanger na tubigan nila. So ayan guys, after 5 days nung simula nung maraming mga nangalagas, ay wala na po silang napupulot na mga ducklings na nangamatay. Okay kayo. Pwede na nagtag pila ka adlaw, Bryson. So ayan guys, sa gustong magsimula sa pag-iitikan, ang una talaga nating isaalang-alang ay ang capital. Dapat atin pong titingnan kung magkano yung gasto sa pag-aalaga ng itik hanggang sa mangitlog sila. Yun po yung ating unang aalamin, kung magkano yung maggasto mula 0 hanggang 6 months. Kapag hindi natin yan mapapaghandaan guys, ay ang ating itik yung mga kawawa. Meron ding epekto sa kanilang production kapag sila na po ay manghingitlog. Yan din kasi tayo galing guys sa pagtitipid. Tinitipid natin yung ating mga itik, binibigyan natin ng organic. Although hindi nga gaanong tipid yung sa amin nung nagsimula kami, kasi nga darak lang yung hinahalo namin. Meron ding commercial feeds na binibigay namin. So ganun pa rin, meron talagang diferensya sa kanilang egg production kapag sakto yung pakain nila mula sa 0 hanggang sa 6 months. I-compare natin sa tinitipid natin. Nasa sa inyo na po yan kung ano yung pipiliin nyo. Okay naman din panimula, magtitipid tayo at the same time inaaral natin yung behavior ng itik, yung pag-aalaga. Pangalawa naman, sa location nyo o lugar nyo, dapat hindi yung maaabot ng baha kapag malakas yung ulan, kung lapag type yung ginagawa nyo. Kasi guys, mas maganda din na maganda yung location natin na tinatayuan natin ng itikan, ng building ng itik. Kasi nga sa pag-transport ng feeds, sa pagpalabas ng egg, okay lang siguro kapag sa maliitan lang na bilang ng itik. Pero kapag maramihan na, mas maganda na merong kalsada na malapit. So tayo merong kalsada dyan at palabas sa highway. Pangatlo naman ay ang management, tamang pag-manage. Sa simula, hindi talaga natin alam kung tama na ba yung pag-manage natin. Kaya lagi kong sinasabi sa mga vlog natin na aralin natin, mag-research tayo, mag-attend tayo ng seminars kung may mga seminars na ginaganap sa ating lugar. Kadalasang magkakandak ng mga seminars guys ay ang mga company ng feeds. Kapag sa inyong lugar ay maraming potential na nag-aalaga ng itik or mag-aalaga ng itik, ay gagawa yan ng seminars. Dapat din guys ay hands-on tayo sa pag-aalaga sa ating itik. Basta nagsisimula ka pa lang, dapat hands-on talaga tayo. At saka dapat maging observant tayo guys. Hindi lang basta nag-aalaga, dapat mag-observe din tayo. Tingnan natin kung ano yung mas nakakaganda sa kanila or ano yung mga hindi dapat nating gawin sa kanila. Kasi kapag hinahayaan lang din natin sila na hindi sila komportable sa kanilang lugar, mayroon ding epekto sa kanilang pangingitlog kapag sila na po ay mangingitlog na, mag-laying na. So yan lang po yung pinaka tatlong bagay na dapat nating i-consider kapag tayo po ay mag-aalaga or
iitikan. So ayan guys, hanggang dito na lamang ang ating video, at sana ay meron kayong nakuhang kaalaman sa ating video ngayon. At matagal-tagal din tayong hindi nakapag-upload ng video kasi nga busy tayo. So hanggang dito na lamang guys. Muli, magandang araw po sa inyong lahat dyan. God bless you all.